Sabi ng isang DDS vlogger, bloodbath pa lang yung sinabi, ngatog sila eh. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome. Kahapon nilabas natin yung sinabi ng isang Joey ba yun? Na kaya daw gustong makipagbati ni President Bongbong Marcos sa mga Duterte ay dahil talo na siya. Pero paano po ba masasabing talo si Bongbong Marcos? Siya pa rin ang presidente natin. Again, paggising ko kanina, si Bongbong Marcos pa rin ang presidente. Lahat na ginawa ng kampo ni Sara Duterte, paninira ni former President Rodrigo Duterte na meron tayong presidenteng bangag, kung ano-ano ng paninira ang ginawa ni Sara Duterte, to the point na kailangan pa niyang humanap ng kakampi. At ang kinuha pa niya ay ang kapatid mismo ni President Bongbong Marcos na si Amy Duterte. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya na napapabagsak si President Bongbong Marcos. Ito naman ngayon, sabi ng isang Mr. Real Talker, kilala niyo ba ito? Bloodbath pa lang yung sinabi, ngatog na sila. Sino ba ang nangangatog? Bakit mangangatog si President Bongbong Marcos? Hindi naman siya ang nahaharap sa impeachment. Hindi ba si Sara Duterte yung nahaharap sa impeachment? Hindi ba dapat siya ang mangatog? O kaya nga nakapagbitaw ng salita si Sara Duterte ng bloodbath ang gusto niya, yun po ang kanyang way para pagtakpan yung kanyang takot. Yun po ang katotohanan. Yun po ang real talk. Every time na may isyong ganyan, na nako-corner si Sara Duterte, maglalabas yan ng mga pananakot, pagbabanta. Yun ang style nila eh. Imbis na magpaliwanag sila kung ano yung totoong issue, dadaanin nila sa drama, sa banta, sa pagmumura, sa paninira sa ating gobyerno at kay President Bongbong Marcos. Sino ba ang nangangatog? Hindi po si President Bongbong Marcos at lalong hindi ang mga supporters ni President Bongbong Marcos. Hindi namin kailangan mangatog dahil hindi kami ang haharap sa impeachment trial. Si Sara Duterte po yun. Itong vlogger na to at yung Joey na yun, pare-pareho sila ng mindset, no? Yung takot nila, binibintang sa atin. Natakot daw si President Bongbong Marcos kasi talo na siya, kaya siya nakikipag-reconcile sa mga Duterte. Ngayon naman, nanginginig na daw si President Bongbong Marcos at ang mga pro-BBM nangangatog na. Ang katotohanan po dyan, yung kampo nila ang nangangatog na dahil malapit na ang impeachment trial. At kahit nasabihin ninyo na lamang ang mga senador na maka-Duterte, ilan lang ba yung mga senador na magbibigay ng hatol? Nakakalimutan ninyo ang taong bayan. Ngayon pa lang, papalapit pa lang impeachment, nakamasid na po kami. At daw itong mga senador na magbibigay ng acquittal na verdict. Dahil kung ang hanap nila ay ebidensya, nako, bulag ba kayo? Hanggang ngayon, hindi nyo nakikita yung mga ebidensya. Nagkalat na, nakalatag na sa inyong harapan ang mga ebidensya laban kay Sara Duterte. So siguro, kayo ang dapat mangatog. Iilang senador lang kayo. Kung kayo man ay magtaksil sa bayan, haharapin ninyo ang galit ng majority ng Pilipino na gustong makonvict si Sara Duterte. So itong ngatog-ngatog na to, tingnan natin kung sino ang nangangatog. And speaking of bloodbath, meron pong gustong sumama kay Sara Duterte sa pagdanak ng dugo sa Senado. Ang sabi niya, I support her. Dapat talaga umagos ang dugo dahil sa kawalangyaan nila. Di ba? Ako nga, winawalangyaan nila. Gusto ko rin ng bloodbath. Kung nandyan ako, dalawa kaming magba-bloodbath. Kilala nyo na siguro kung sino yung tinutukoy ko. Mas maganda marinig natin galing mismo sa kanya. Ito po yun. I support her. Dapat talaga umagos ang dugo dahil sa kawalangyaan nila. Diba? Ako nga winawalangyaan rin nila. Gusto ko rin ng bloodbath. Kung nandyan ako, dalawa kami magba-bloodbath. Okay? Di ba? Kaya alam mo, Harry Roque, umuwi ka rito. Kung gusto mong samahan si Sara Duterte, ora mismo, bumalik ka ng Pilipinas. Saka, harapin mo rin yung kaso mo. Winawalangya ka pala ng mga taga-gobyerno di ilabas mo yung tapang mo. Ang hilig nyo magdadakdak porque wala kayo sa Pilipinas, no? Hanggang kailan kayo manggugulo? Tandaan po ninyo, may hangganan ang lahat, pati na ang panggugulo ninyo sa ating bayan. Sasabihin ninyong natakot si President Bongbong Marcos. Sasabihin ninyong talo na kasi si BBM kaya gusto makipag-reconcile sa mga Duterte. Ngayon, nangangatog dahil sa salitang bloodbath.
Kung takot at nanginginig si President Bongbong Marcos, nasan ba si Kibuloy? Nasan ba si former President? Bakit ba na-impeach si Sara Duterte? Lahat yan, pwedeng hadlangan ni President Bongbong Marcos. Pero hindi. Meron po akong gustong basahin sa inyong article na sinulat ni Yayam Dizon. Ito po ay tungkol sa pahayag ng Reyna ng Kapayapaan nung sinabi niyang gusto ko talaga ng bloodbath. Basahin ko po. Wala nang mas nakakapagbigay inspirasyon sa bayan kaysa sa isang vice-presidente na bukang bibig ang gusto ko talaga ng bloodbath. Isang pahayag na binitiwan matapos ang Thanksgiving Mass pa sa Davao, kung saan ang Diyos ay sinasamba habang ang dugo ng kalaban ay inaasam. Praise the Lord and pass the ammunition. Sabi ni VP Sara, tinanggap na raw niya ang magiging hatol ng Senado. Guilty man o hindi. Aba, napaka-zen naman. Pero teka lang, kung at peace na siya, bakit naghahanap ng duguan? Baka ito na ang bagong version ng healing and reconciliation, yung may dugo sa sahig ng Senado. At siyempre, dagdag pa niya, mali raw ang pagbibilang ng boto dahil wala pa raw ebidensya. Pero teka, hindi ba't siya na rin itong nagsabing gusto niya ng bloodbath? So, ayaw niya ng numbers game, pero gusto niya ng awayan, bakbakan at sigawan. Klaro, hindi siya naghahanap ng hustisya, naghahanap siya ng palabas. Ito na naman tayo. Sa halip na sagutin ang mga isyu, dumadakdak ng bravado. Imbis na igalang ang proseso, ginagawang action movie ang impeachment. Natural. Galing kasi sa isang pamilya na ang politika ay parang WWE. Scripted ang galit, pero totoo ang sabunutan. At siyempre, sinabi niya ito pagkatapos manalo ang ilang PDP laban bets. Subtle flex. Parang sinasabi, panalo kami, kaya mag-ingat kayo. Hindi kami pahuhuli ng basta-basta. Pero sa totoo lang, kung talagang malinis at walang tinatago, bakit parang takot matalo sa proseso? Bakit bloodbath agad ang hanap? Simple lang. Kapag cornered ang Duterte, hindi sila nagde-defend. Sila ang nananakot. Ganyan ang laro nila. Hindi para linisin ang pangalan, kundi para takutin ang sistema. Bloodbath? Most public servants aim for vindication. Si VP Sara, gusto ng barilan sa Senado. Very stateswoman. Very classy. Yan po ang buod ng artikulo ni Yayam Dizon. Yun naman talaga ang forte ng mga Duterte. Kapag nako-corner, imbis na magdepensa, mananakot. At sino ang tinakot nila? Sarili nila? Kayo po, natatakot ba kayo sa mga ganito mga pahayag ni Sara Duterte? Anong akala niya sa atin? Takot sa kanila? Ano po masasabi ninyo? Comment lang po down below.